what's new for today. As I promise, gusto kong i-slide ang ating mga pag-uusapan. Hindi naman ako ganon talaga ka-worst mag-vlog kaysa sa aking mga kapwa-vlogger na Yulo's family ang topic. I always check myself if my words are too much. My advisor will just, tap my shoulder kasi alam niyang sobra na or hindi na maganda. So, let's do this. Continue tayo. And I'd like to open up this episode by reminding our viewers to please, if you don't agree with my opinion, you have that free will to go away from my vlog because I don't want you to be staying here na magagalit kayo sa akin. Si no queréis conmigo, que te vayas o que váyase y buscar otro sitio. Tienes que tener tu vida, ¿no? Es que no tengo tiempo para leer tus comentarios, ¿sabes? So now, let's continue. I'd like to flash a video. Again, this is from Benny Andaya, na kaibigan ni Mrs. Angelica Yulo. Kumaga, sinabi ko noon na malapit ito sa kusina. Kaya pakinggan natin at bibigyan po natin ng positibong reaksyon o mga payo o mga paalalas. Those are the very good terms na pwede kong gamitin. So, here we go, guys. Glow yung skin mo ngayon. Anong gamit mo? Wag na, buti sana kung bibigyan ako. Ano ko pa. Charot lang. Tawag dito, ipopromote pa natin, di ba? Pero bagay sa'yo ngayon, nakakangiti ka na hindi ka tulad nun kung umiti ka pero may luha sa mga mata. Siyempre, maraming mga taong nagmamahal. So, ayun lang ang masasabi ko. Maraming taong nagpapasaya. Anong pakiramdam na marami palang taong ano sa iyo marami pala kasi yung loob mo, yung support talaga. Anong pakiramdam? Anong feeling? Siyempre masaya, di ba? Of course, di ba? Na andyan lang kali sila sa likod ko, hindi lang sa likod, pati sa side ko. Diba? Na parang naka-support. Sobrang thankful. Payo na lang sa mga nanay na kapag may problema sa buhay, ano mga problema ang hinaharap? Ano magiging payo mo sa kanila? Ano ang pinaka number 1 muna, number 2, number 3 na ano? Okay, sa number 1 kasi, pag may problema, of course, ibigay lahat yan kay Lord. Yung isurrender lahat and yun, parang siya na yung bahalang i-take care lahat ng mga problems mo. Pangalawa, syempre, bangon. Pag bangon, hindi pwedeng nakahiga. Diyos ko, Lord, tuloy ang buhay. Parang show lang yan. The show must go. Pangatlo, syempre, tumawa ng tumawa, sumama sa mga taong good vibes, good vibes. Good vibes lang. Di ba? Yung mga tao, minsan yung mga tao nasa paligid mo, minsan, yung ka rin umuhugot ng ng lakas ng loob. Siguro ang aga ni Mrs. Yulo nag-asawa. Kasi mas matanda ako dito sa kanila ni Mr. Yulo. Pero sila, meron na silang Kaloy, meron pa silang Juriel, meron pa silang Eldro, meron pa silang Eliza. 4 ang anak ni Mrs. Yulo. Ang ganda ng pagkahati nila dahil 2 girls and 2 boys. Hindi na siya katulad nung dati na stress na stress. At ang kanyang mata ay malamlam kasi hindi yan maiwasan, of course, ng isang ina na hindi mamiss ang anak. Kasi syempre, instinct feeling ng isang ina is kung ano ang nararamdaman ng anak, like kung may mga lagnat-lagnat, ganyan, di ba? Apektado ang magulang kasi magkadugtong sila ng pusod ng kanyang anak. So, kahit medyo nabago ang kanyang physical look ngayon, malayong-malayo sa dating mga interview niya doon sa mga taga-press, ano siya ngayon okay na. So, sabi nga doon ni Benny Andaya, nag-glow daw yung skin. So, it's a sign of moving on kapag ganito na
nakakapagsagot ka na ng mga interview na okay, yung straight to the point ka, kahit hindi ito formal interview. Kasi si Benny Andaya, yung nasa screen, kanina yung pangalan niya ay isang vlogger na may 100 plus subscriber at malapit ito sa pamilyang Yulo. So ito yung ating paghihimay-himayan ng topic, itong ating napanood na short video at mamaya magpa-flash pa ulit tayo ng 1-minute video sa kanya ulit. Napakaganda ng nakikita ko na yung sign of moving on kasi kailangan itong gawin ng bawat isa sa kanila because there are situations that kailangan natin mag-control ng ating mga pananalita o mga response to the interviews. Our words can make things worse. Kaya si Mrs. Angelica, if you can notice, she's very careful sa kanyang mga sagot na. Unlike yung mga dati na grabe, on high emotions talaga. So, and it's good to hear na, medyo kinokontrol niya na ang emotion niya kasi mapait man balikan yung kanilang audio pero ipi-play ko ulit. Pasensya na. So, remember this controversial audio leak? They both on their high emotions and it escalates, di ba? Simula nung lumabas hindi simula nung lumabas. At maybe on that time na nasa palitan sila ng kanilang mga anger o biglang nag-escalate yung situation. But it's okay because it's already done. So, wala na tayong magagawa doon. So, what's important now is dito sa interview ni Mr. Andaya, we can see that Mrs. Yulo is improving. She is improving and her look. Kasi si Mrs. Angelica is tumahimik siya, 'di ba? After the press con, medyo iwas na siya sa mga interview sa kanya. Iniiwasan niya makapagbitaw siya ng salita. And that is very good because it's okay to make silence sometimes kasi importanteng gamitin natin yung power of silence kasi ito yung makakabuti sa bawat isa sa kanila. Ang naaalala ko lang ng press con is yung apology na ginawa niya na hindi lang sa kanyang anak, kundi sa sambayan ng Pilipino, di ba? Una, nag-apologize siya kay Carlos, and then pangalawa, yung sinabi niya sa sambayan ng Pilipino, patawad. At yun ang nakakakilabot na, na sitwasyon na hindi siya naging selfish. Porket sa anak siya nagkamali o nagkaroon ng conflict, ay doon lang siya magsusorry. Nagsorry din siya sa sambayan ng Pilipino kasi alam niya na ang anak niya ay hindi na simpleng tao, kundi public personality na. No one can tell when is the right time for them to talk and to have this proper conversation. Lalabas na lang yun sa social media. Carlos is moving back to Japan. So, may medyo wala tayong assurance if they are going to set a proper conversation para ma-resolve yung kanilang problema. Pero ganun pa man, as I said yesterday, if I will be given a chance to talk with Carlos and anyone from them, I'd rather advise them to get reunited first or to have reunion before Carlos moved back to Japan. Pero I'm praying always. Sinasali ko talaga sila sa aking mga dasal na sana ay magkaayos na. Kasi yun naman talaga ang lagi kong hangarin sa aking mga OFW guests na mga broken homes. I always give them a good advice and I include them in my prayers. I still congratulate Mrs. Yulo because she is consistent to choose to be silent.
Maganda yung ginagawa niya na nananahimik na lang siya, umiiwas na lang sa mga interview para hindi na lumaki ng lumaki. Being silent will save their relationship. Hindi na ito madadagdagan pa ng puot because hindi na rumires back si Angelica. So, silence can give them both space also na magkalma. Kaya alam natin kung saan lumulugar ngayon si Mrs. Angelica. At the strongest response is no response at all. Mas maganda yung manahimik na lang. Doesn't mean that she is agreeing to what other people said. Namimili lang siya ng dapat niyang isasagot. Well, this flame of anger ng kanilang family will die down very soon. And ang ano lang siguro nito, ang pinaka best solution talaga is not to respond talaga Chloe, kasi si Chloe yung para bang palahamon kahit sa mga bashers, kahit sa mga sa mga post nila, si Chloe talaga ang palasagot. Not Angelica is practicing to be silent, and that's very good. Darating din ang panahon na Carlos and Chloe will calm down, and that we would pray for them na mag-heal very soon ang kanilang mga sugat. For now, maybe Carlos and Chloe started also letting their storms pass to navigate through it. And I hope they will not wait the time until critical things happen to them. At this time, the most precious moment na pwede nilang pagsalusaluhan is to be together muna sana. Kung ilalagay sa malaala mo kaya o sa magpakail. Ayan na din yung tanong mo dati. Dati, palinaw yan. Hindi natin nalinaw yan ng panahon. Sinong gusto ko gusto mo talaga na umarte. Siyempre, pamangkin ng aking lola, si Miss Maricel Soriano. Ay! Pamangkin niya si Maricel? Yes. Kaya pala kamukha ni Maricel. Si nanay. Ito yung lola mo. Siya yung lola mo. Siya yung tinutukoy ko na lola ni Kaloy talaga. Hindi, great-grandmother na siya. Great-grandmother. Siya yung grandmother. Oo. Apakaswerte ni Kaloy, Buhay pa yung mga ano niya. No? Diba? Swerte-swerte May mga niya. na siya, mayroon na siyang kapos sa talampakan. Talaga? Yes, sila meron na. Marami na. Anyway, nasabi mo na si Maricel. Pero ikaw ba bilang isang babae, gaano ka katapang pagdating sa mga problema? Kasi pagkaliit-liit mo pero pagkatapang-tapang mong humarap sa problema. Yun doon ako bilib sa'yo talaga, promise. Yung pagkaliit, kung gaano ka kaliit, ganun din kalaki yung katapang yung kayang harapin. Yes, Siyempre, di ba? Sanay tayo sa lahat ng pagsubok eh. Di ba? Diba? Tsaka lumaki ka sa ganitong lugar syempre. Maganda kasi lumaki sa ganitong lugar. Street smart ang mga tao. Flexible. Okay na siya, di ba? Grabe dati kung mapapanood mo, parang makahabag ka na lang talaga. Unti-unti na silang nakaka-moved on. At yung mga sagot niya kay Benny Andaya, okay din. At napansin ko lang yung lola niya, may maganda yung lola niya kahit may kahit may edad na, kahit matanda na. Maganda yung lola niya. Napakaswerte nga talaga ni Carlos kasi nandiyan pala ang kanyang lola sa tuhod. So dapat iyan yung mga moment na sinishare nila, magkaroon sila ng family photos. Magandang memory niyan dahil it will be also added to his history na as a gymnast winner, nandyan pa na namnam pa nanamnam pa ng kanyang mga great grandparent yung pagkapanalo. At kakaibang magiging kwento ng buhay ni Carlos kung i-allow niya yung sarili niya to be together to his family
before anything else happen. Wag naman sana. Kaya, maraming tayong mga pag-uusapan. Hindi pa talaga tayo dito matatapos. Mas gusto ko na ngayon yung mga ganitong klaseng mga positibong, mga uplifting words para mas, kung meron man nanonood dito na may mga sitwasyon na katulad din nila Mrs. Yulo, ay makakuha ng o makapulot ng kaunting mga reminders o mga uplifting words dito sa vlog na ito. Again, sa mga ayaw sa akin, please, wag na talaga kayong mag-abala dyan, magstay. Kasi may nagagalit dito sa vlog ko. Alam ko, may pa isa-isa dyan na nagagalit. Ganon talaga ang Pilipino. Kahit saan ka lumagay, mag-vlog ka ng maganda, pupunain ka. Mag-vlog ka ng pangit na nagmumura ka, pupunain ka pa rin. So, the attitude that we want to remove, not the culture na utang na loob. Yung attitude lang ng pagkakainggit ang dapat tanggalin, hindi yung utang na loob na culture kasi that would be forever. Anyway, maraming salamat po at abangan po natin ang susunod nating vlog. Maybe bukas, may panibago na naman tayo na pag-uusapan. Pero ang ano ko lang is iikot-ikot lang tayo dito sa Yulos muna until he compete on 2028 LA Olympics. Susundan natin sila hanggang magkabati-bati. Anyway, maraming salamat po sa ating lahat. Siyempre, paalala din talaga kila Carlos, hindi man itong makarating sa kanila direct. Pero I know that Chloe as a social media personality, nakakabasa siya o nakakanood siya ng mga maliliit na vlogger. Somehow, she will get a lesson from those small vloggers na kanyang ini-scroll sa kanyang social media. See you again on our next video. Bye for now. Thank you for watching. Take care.